Buenos dias, buenos tardes mga amigos, mga amigas, sa aking mga kumpanyeros at kumpanyeras, sa aking mga kayubi sa Usapang Batas, diyan sa DZXL News, na aking programa mula Lunes hanggang Biyernes sa alas 8 hanggang alas 9 po ng gabi ay samahan niyo po ako diyan 'no at atin pong pag-uusapan ng mga batas na umiiral sa ating bansa sa isang mabilis, malinaw at madaling maintindihan na paliwanag. Pero ngayon dito sa aking YouTube channel na Bueno Law and Beyond, dito sa Attorney Rene Bueno, ay ating pong pag-uusapan ngayon itong tungkol doon sa impeachment complaint na isinampa laban sa ating pangalawang pangulo na si Sara Duterte. No, susuriin natin yung ikatatlo at ikaapat na impeachment complaints laban sa kanya na dininig kanina, no, diyan sa Committee on Justice sa House of Representatives, no. So kung matatandaan natin, it's actually a total of 4 impeachment complaints. Pero yung una na impeachment complaint na kanina ay tinalakay sa Committee on Justice ay napagbotohan na iset aside na siya dahil siya ay pumapasok doon sa violation of the one-year bar rule. So, itsapuwera na si first impeachment complaint. At yung pangalawa naman po, yung sinampa na reklamong impeachment ng Tindig Pilipinas ay hindi na rin po nakatindig at siya ay nag-withdraw, no? Kanina ring umaga at nag-decide ng grupo nila na 'wag na sumali dito sa impeachment complaint proceedings diyan sa ilalim ng Committee on Justice, okay? So dito 'wag po nating isiping simple ang mga papeles na isinumite dito sa House of Representatives, no? Ang impeachment complaint po ay ang ultimate weapon o ang pinakamalakas na sandata ng konstitusyon upang protektahan ang republika mula sa pang-aabuso ng mga impeachable officials. Ngayon, sa pagpasok po natin ngayon sa yugtong ito, hindi lang po si Vice President Sara Duterte ang nililitis din po natin ang katatagan ng ating mga institusyon. Ang sufficiency in form ay ang pagbubukas ang pagbukas ng pinto ng katarungan. Ang tanong po ngayon ay kung may sapat bang bigat ang mga paratang para tuluyang ituloy ang pagpapanagot laban sa Vice Presidente. Okay, so kanina deklarado siya sufficient in form. So ano ang susunod na yugto dito? What is the next legal step that should be done by the House of Representatives, particularly by the Committee on Justice? Ngayon sa atin pong session bukas, ng ating House of Representatives, March 3 bukas, di ba? Ang diskurso ay lilipat mula sa format patungo sa katotohanan. Ito pong sufficiency in substance ay nangangahulugan, no? Ang mga aligasyon ay sapat na, no, para sa pagtanggal sa pwesto sa ilalim ng mga sumusunod na mga masaselang batayan. So ano po ba yung mga ginawang batayan ng mga reklamador, yung mga nagreklamo sa laban sa Vice Presidente? Siyempre unang-una po diyan yung culpable violation of the Constitution, yung graft and corruption, yung betrayal of public trust, no? Yung betrayal of public trust, ito po yung pinakamalawak na basehan. Ito ay kapag ang isang opisyal ay hindi na karapat-dapat sa tiwala ng mga mamamayan sapagkat ay talamak na ang ginagawang korapsyon, no? At wala na siyang
wala na siyang, ah, mukhang ihaharap pa sa ating mga kababayan sapagkat, sobra na ang katiwalian ng, isang opisyal, okay. So, yun ang kinakasakupan ng, betrayal of, public trust. Okay, kapag napatunayan ng sustansya, narito ang magiging dahilan, 'no, upang maging mabilis ang takbo ng, mga pangyayari. So, dito dapat magkaroon ng probable cause. Para din siyang yung sa fiscal level, sa preliminary investigation, sa regular, case, 'no? 'Pag nagsampa ka ng criminal complaint ay, dumadaan muna sa preliminary investigation. At do'n sa preliminary investigation ay kinakailangang yung piskal makita niya na mayroong, probable cause. So, pakikinggan ng mga ebidensya at testigo at dito lalabas yung lahat ng resibo. Okay, ganyan din po sa impeachment. Kinakailangang malaman ng chairman at, mga miyembro ng Committee on Justice na meron talagang, probable cause. At, sa sandaling bumoto, ang one-third ng mga kongresista sa plenaryo, ang reklamo po ay magiging articles of impeachment. Ito ang magsisilbing sakdal o charge sheet. Okay. At tapos yan ay, magkakaroon na po ng transmittal o yung agarang ipapadala ang kaso sa Senado. So, ang mangyayari diyan, yung Senate, ah, ay, mako-convert into an impeachment court. So, hindi na sila Senado, lilipat sila sa kabilang mukha nila at sila ay magiging mga judges, 'no? At sila ay maglilitis dito sa kaso ni, Sara Duterte, 'no? So, kung matutuloy 'yan at, sufficient informant substance, ang paglilitis more or less, 'no, ito personal estimate lang, baka pumasok 'to sa pagitan ng, Mayo at Hunyo. 'Yan balitaktakan na 'yan, 'no, do'n sa Senado. Okay. So, ang Senado bilang impeachment court ay, magbabago siyempre ng anyo 'yan, 'no? Dati mga senador, ngayon tatawagin silang mga judges. Ay, dito sa pagiging isang impeachment court, hindi na sila gagawa ng batas, kundi sila ay magsisilbing mga judges. At, ang magiging presiding, officer dito or, presiding officer ay, si Tito Soto, si Senator Tito Soto, sapagkat Vice President lang naman ang lilitisin dito. Pero kapag Pangulo ng Pilipinas ang involved, iba na usapan. Chief Justice of the Supreme Court ang siyang magiging presiding officer at, yun ang kumbaga siya yung chairman of the board dun sa loob ng impeachment court, siya yung presiding judge. So, para mapanagot mo ang isang impeachable official, ay kailangan po ng two-third votes yan. At, 16 out of 24 senators ang, dapat bumoto para mahatulan ng guilty ang isang impeachable official katulad ng Vice Presidente. At, dito kapag bumoto ang Senado ng, 16 votes ang nakuha, ayan na tuluyan ng matatanggal sa puwesto, o sa serbisyo ang ating, Vice Presidente. So, 'pag nangyari 'yon at nakakuha ng botong ganyang karami ang mga senador, ay, patay na ang ambisyon ng, Vice Presidente na maging, susunod na pangulo ng ating bansa sapagkat ang, parusa sa impeachment ay, perpetual disqualification to hold public office. So, kahit barangay kagawad ay hindi ka na puwedeng tumakbo or kahit, janitress ka o janitor na lang ay hindi ka na puwedeng, gawing, i-appoint sa anumang ahensya ng, ating, pamahalaan. So, if ever the impeachment complaint will prosper from Committee on Justice, dumating sa plenaryo, so sa Senado, siguro kung talagang desididong tumakbong presidente si Vice President, Sara
best thing for her to do is resign from the position of the vice president so that you may avoid no, the verdict no, do sa impeachment court na patawan ka ng parusang perpetual disqualification. Yun ang pinaka the best thing. Kasi kung lalaban ka diyan, tagilid eh. No? At mali mo, makachamba, makakuha sila ng 16 votes, ay yari si Sara Duterte. No? So, para maka playing safe siya, resign from the post. As total, 2 years na lang, no? Sacrifice ka na lang ng 2 years working as the vice president. No? Kaso hindi working vice president si Sara. Ayon do sa ating mga netizens, di ba? Ngayon, tandaan po natin, ang impeachment po ay hindi lamang po legal na proseso. Ito po ay isang moral na panukat ng ating bansa. Kapag ang isang mataas na opisyal ay nahaharap sa ganitong sakdal or demanda, hindi lang ang kanyang karera ang nakataya, kundi ang tiwala ng bawat Pilipino sa gobyerno. So, ito pong proseso na to ay isa pong paalala sa ilalim ng ating demokrasya. Walang sino man ang hihigit pa sa batas, kahit gaano pa kataas ang posisyon mo. Kapag ikaw ay nagkasala sa mamamayan, ay lalong-lalo na kung impeachable official ka. Hindi pa pwedeng ikaw ay mas mangibabaw kaysa sa mga umiiral na batas ng ating bansa. Hindi ang kapangyarihan, hindi ang apelido, at hindi ang posisyon ang nagpapasya sa huli, kundi ang katotohanan. No, ang pag-usad ng kasong ito ay patunay na ang ating sistema ay humihinga at gumagana. At dito sa ating bansa, no, kailangang harapin po natin ang katotohanan. Dapat hindi natin pairalin ng kakilala, kaibigan, kapartido, no, kasamahan sa partido. Dapat itinatabi muna yan at atin munang asikasuhin ang sustansya ng reklamo at malaman doon sa paglilitis kung meron ba sapat na ebidensya at makita natin na talaga naman nagkasala ang isang opisyal. So, kailangan pairalin natin ang ating karunungan upang hatulan ng tamang kaparusahan ang isang impeachable official kung talagang winaldas niya ang pera o at kung saan-saan niya lang dinaan o dinala ang perang ipinagkatiwala sa kanya ng taong bayan. Pero kung mapapatunayan naman, kung sakaling ilalaban ang kasong ito, at napatunayan na wala siyang kasalanan, dapat i-acquit. Ang problema dito, pag na-acquit to, ay medyo makakakuha to ng simpatiya sa taong bayan at lalaki ang kanyang tsansa na lumakas no, ang kanyang kandidatura para maging susunod na Pangulo. Pero kapag siya naman ay found guilty in this impeachment complaint, definitely this work to her disadvantage. At kaya kung medyo tagilid at alam naman niya, kasi ikaw mismo, kung ikaw ang impeachable official, alam mo na kung tagilid ka rito eh. No, being a lawyer herself, si Vice President, alam niya na to kung ano ang katayuan ng kanyang kaso, kung kaya ba niyang ipanalo o talagang tagilid at mas malamang ang pagkatalo. So kung mas malamang ang pagkatalo, kinakailangang mag-resign, magbitiw sa kanyang tungkulin bilang vice presidente. So, kinakailangan lang na ating mga mambabatas ng ating bansa ay handa sa katotohanan na lalabas sa paglilitis na ito. Kinakailangan kung talaga may kasalanan, parusahan. Kung wala, palayain ang damdamin no, at ang pusong nasasaktan dahil sa reklamong impeachment complaint laban sa Pangulo. So asahan po natin bukas ay magpapatuloy ng matiwasay ang impeachment complaint dyan sa Committee on Justice. At kung kumpleto naman sa sustansya, idiretso na kagad sa plenaryo at nang matapos na yan kasi
more than 1 year na natin pinag-uusapan nitong impeachment na 'to laban sa Vice Presidente. At, kung tutuusin nga kung patuloy kayong sumusubaybay at masugid kayong, subscriber ko dito sa YouTube baka mamaya, kabisado niyo na yung Article 6 at Article, 11 yung accountability of public officers, 'no? At, baka puwede na kayong tumakbong kongresista dahil kabisadong-kabisado niyo na 'tong Article 6, Article, 11 of the 1987 Constitution, lalong-lalo na dito sa mga usapin na may kinalaman sa transparency and accountability. So, yan lang. Hanggang diyan muna tayo at bukas ay pagpapatuloy natin ang update tungkol dito sa impeachment against the Vice President. At tingnan natin kung kumpleto sa sustansya. Kapag kumpleto sa sustansya, tuloy-tuloy sa Senado, sa Impeachment Trial Court, ang reklamong impeachment laban sa Vice Presidente. So hanggang dito na lamang po, ito po muli ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno.